Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Naging usap-usapan ngayon sa mga balita ang tungkol sa Gentleman's Agreement sa pagitan ng China at ng Pilipinas noong panahon ng Administrasyong Duterte. Isinawalat ito mismo ng dating tagapagsalita ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Harry Roque. Sinabi ni Roque na mayroon palang kasunduan sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Xi Jinping, ang Pangulo ng China, tungkol sa Ayungin Shoal. Hindi umano ito isang lihim na kasunduan kundi kasunduan ng isang tunay na lalaki sa isang tunay na lalaki o gentleman's agreement kung kanilang tawagin. Kahit na hindi man ito umano isang treaty o written agreement na nilagdaan ng dalawang partido, ang dalawang bansa ay nagkasundong i-maintain ang status quo sa Ayungin Shoal at sa kani-kanilang mga teritoryo. Napapaloob sa kasunduan na ito na ang kahit anong klase ng repair supply o pangkumpuni ay hindi maaring ihatid o dalhin sa Ayungin Shoal, partikular na sa BRP Sierra Madre, at dapat din umano na walang kahit anong galawin ng China sa kanilang mga strukturang nakatirik sa mga isla sa West Philippine Sea. Subalit dahil sa nakikitaan ng China ngayon ang ating mga resupply boat na may kargang mga construction materials, hindi nila ito matanggap at sinasabing hindi marunong sumunod ang Pilipinas sa kanilang naging kasunduan. Kaya naman dahil dito, bilang ganti ng China, sa tuwing ang ating mga kasundaluhan ay magdadala ng supply sa ating mga tauhan na nagkukuta sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal, ginagawa nila ang lahat upang hindi lamang magtagumpay ang ating mga resupply team. Nariyan ang binomba tayo ng tubig, ginitgit ng malala at hinarang ng kanilang mga naglalakihang barko mula sa Chinese Coast Guard. Kaya sa tuwing tayo ay maghahatid ng supply sa Ayungin Shoal ay delubyo ang nararanasan ng ating mga tauhan. May mga pagkakataon pa na dahil sa ginagawang panghaharas ng China sa ating mga resupply boat, ang ilan ay hindi nakakarating sa mga ito. At ang mas malala pa, ilang beses na din na ang ating mga tauhan na naghahatid ng supply ay nagtatamo ng mga pinsala sa katawan bunsod ng pangharas ng China. Wala tayong ibang magagawa dahil kailangan itong gawin ng Pilipinas upang magpatuloy ang ating mga sundalo sa BRP Sierra Madre at bantayan ang nag-iisang bantayog natin sa Ayungin Shoal na sumisimbolo ng pag-aari ng Pilipinas sa bahaging iyon ng karagatan. Pero paano nga kaya kung hindi mahatira ng mga supply ang ating mga tauhan sa BRP Sierra Madre? Paano kung sa bawat pagharang ng China sa ating resupply team ay walang makarating na kahit anong supply sa ating mga sundalo sa BRP Sierra Madre? Ano nga kaya ang mangyayari? Ang BRP Sierra Madre ang natatanging simbolo ng pagmamay-ari ng Pilipinas sa naturang bahagi ng karagatan makaraang umbisahang sakupin ng mga barko ng China ang Mischief Reef noong kalagitnaan ng dekada 90. Ito isang kinakalawang na barkong pangdigma mula pa noong ikalawang digmaang pandaigdig na nakahimpil sa Ayungin Shoal noon pang taong 1999. Ang barko na ito ay isinadsad sa Pilipinas upang maging palatandaan na ang Ayungin Shoal ay atin at hindi kaninumang bansa. Ito ay nagsisilbing outpost natin na sumasagisag din ng ating sovereign rights. Lulan sa barkong ito ay ang mga sundalo ng Philippine Navy na nagbabantay sa ating teritoryo. Hindi biro ang tungkulin ng mga sundalo sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Bagamat nasa mas payapa at mas panatag na lugar, hindi may kakilang kanilang sakripisyong ibinibigay sa bayan upang protektahan ang ating karapatan sa naturang pinag-aagawang teritoryo. Bukod sa malayo sa kanilang mga pamilya ay hinaharap nila ang iba't ibang hamon ng tao at kalikasan. Hindi biro ang madestino sa BRP Sierra Madre lalo na sa kondisyon ng barko. Matinding pag-iisip at lakas ng loob ang kailangan ng bawat sundalo sa loob upang makasurvive habang silang nakadestino doon. Pagsikat pa lamang ng araw sa barko, isang routine lamang ang kanilang ginagawa araw-araw. Gigising ng alas 5 ng madaling araw para mag-ehersisyo, maligo, kumain, magbasa ng Biblia at mag-monitor. Kasi ako, concerned ako sa health ng tropa kasi mahirap evacuation dito. Every bedtime, talagang pinapa-comply ko sila na mag-mosquito net. Di ba nakikita niyo? Lamok dito, sir? Kasi may mga incident na kasi na naibak lang siya dahil merong ganon.
May mga tubig. Lamok yung pinanggalingan. Salamat kami pag umulan. Kagaya nakarang gabi, na conserve kami ng ilang galon. So pwede kami maligo ng rainwater. Pero pag wala, dagat talaga. Dagat, tapos ng isang water discipline pa rin talaga. Tuwing gabi lamang maaaring makanood ng telebisyon ang mga sundalo dahil limitado lamang ang gasolina ng kanilang generator. Halos memoryado na nila ang lahat ng mga pelikulang Pilipinong pinapanood nila at upang malimutan ng lungkot ay gumawa pa sila ng isang tila KTV bar para aliwin ang kanilang sarili. Ito'y upang mawala ang kanilang pangungulila at maiwasan na rin ang pagka-depress. Mula umaga hanggang gabi, mga dilata lamang ang kanilang pagkain, subalit hindi ito ang pangunahing misyon ng mga sundalo. Ang kanilang pinakamisyon ay ang bantayan ng ating teritoryo. Sa ilang buwan ng kanilang pagbabantay ay mga barko lamang ng China ang laging nakaantabay sa lugar. Mayroon silang satellite phone at radio communication sa loob ng barko upang ipaalam agad ang mga bagong insidente na ginagawa ng China sa lugar. May ilang mga mangingisda ang kanilang nakakasalamuha mula sa bansang Vietnam at maging ang ating mga Pilipinong mangingisda na madalas nagbibigay sa kanila ng isda. Ang ilan ay kailangan na makisilong sa barko dahil sa sama ng panahon at para mawala na rin ang kainipan ng mga mangingisda ay pinapayagan sila minsan na makinood sa mga pelikulang kanilang pinapanood. Bukod dito, kinakausap din nila ang mga mangingisda kung bakit kailangan nilang bantayan ang ating teritoryo. Ang mga mangingisda na rin ang kanilang nagiging mata sa lugar. Siyempre, pwede mo rin silang matap ng kung anong wala ka dito. Makakatulong talaga. Saka pwede sila mag-report sa'yo kung anong mga sighting sa labas. Anytime. Nagbibigay ng information yan. Dahil sa hinaharang ng China mga supply ng ating mga sundalo sa loob ng BRP Sierra Madre, madalas din ay nag-airdrop na lamang ng mga supply ang ating Western Command ng Armed Forces of the Philippines. Ang mga ibinagsak na supply ang siyang iniaahaw naman ng mga sundalo sa mababaw na tubig ng Ayungin Shoal. Hindi rin nakakalimutan ng mga sundalo ang magdasal at tumawag sa Diyos, lalo at hindi nila alam kung kailan sasalakay ang mga kalaban. Kaya naman gumawa din sila ng isang maliit na tila chapel sa loob ng barko. Yung China Coast Guard naman na may shifting din yan sila. Walang araw dito na walang China Coast Guard. Kung mahinto ang supply ng ating mga sundalo mula sa ating gobyerno, tiyak na magugutom silang lahat at magkakasakit. Bagamat nakapalibot sa kanilang karagatan, hindi pa rin masasabi na sasapat ang araw-araw na isdang kanilang kakainin upang magkaroon ng sapat na lakas para magbantay sa ating teritoryo. Mahihirapan din ang ating mga sundalo sa tuwing sila ay magkakasakit kung wala silang makukuhang gamot mula sa supply. Kung mawawalan ng supply ang ating mga sundalo, ay tiyak na malaking panganib ito para sa ating teritoryo, pero siguradong hindi naman ito hahayaang mangyari ng ating gobyerno. Nanindigan ng ating pamahalaan na walang makakapigil sa kanila na maghatid ng supply sa ating mga tauhan. Hindi din sila papayag na harangin ng China ang ating mga resupply team dahil kahit ano umunong mangyari ay gagawa ng paraan ng ating gobyerno upang matustusan ang pangangailangan ng ating mga tauhan sa BRP Sierra Madre. Ang BRP Sierra Madre ay isang matandang barko na at kinakalawang na ng kasaysayan. Natural lamang na nangangailangan ito ng kahit paanong kalinga upang hindi ito tuluyang maagnas at mawala sa Ayungin Shoal. Kaya naman ang pagdadala ng mga construction materials dito ay malaking tulong upang kahit paano ay maisaayos at makumpuni pa ang barko. Sinusubukan pa ring isalba ang barko sa kabila ng pagkaluma nito. Kung sakaling walang dumating na construction materials sa BRP Sierra Madre, siguradong tuluyan na itong maagnas at masisira. Ang tao nga ay nangangailangan ng maintenance habang tumatanda. Paano pa kaya ang isang barkong katulad ng BRP Sierra Madre na wala namang kakayahang maglakad at magsalita upang ayusin ang sarili at uminom ng maintenance? Bukod sa paglabag umano sa kasunduan, ang paghahatid ng mga construction supply sa BRP Sierra Madre, ang totoo ding gustong mangyari ng China ay tuluyan ng mabulok ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal at mawala ang nag-iisang palatandaan natin ng ating teritoryo. Hinihintay lang ng China na masira na ito ng tuluyan upang sila na muli ang maghari-harian sa Ayungin Shoal o ang mas malala pa ay tuluyan na nila itong maangkin. Isa mang kinakalawang na barko, malaki ang ginagampanan ng BRP Sierra Madre upang ipaglaban ang ating karapatan sa ating nasasakupan. Kaya hanggat maaari, kailangan natin itong isaayos o palitan para na rin sa hinaharap ay patuloy pa rin nasa ating nasasakupan ang Ayungin Shoal.